alab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab sa 558. Diretso sa naglalagab live ng mga balita, mga kasama, isolated case lamang. May tuturing ho yung nangyaring gulo sa City Hall ng Taguig. Yan ay inihag ni Colonel Arthur Felix Asis, Chief of Police ng Taguig, sa interview ng RMN. Ayon kay Asis, nakuha nila ang kanilang mga ebidensya base na rin sa pahayag ng mga gwardya at ilan nakakita sa lugar. Gayunpaman, inamin naman ni Asis na wala pa rin sila nakukuha sa salaysay sa panig po ni Mayoralty candidate Rica Tinga. Actually po, isolate case lang naman po eh. Kapay naman po yung mga taga-Taguig eh. Parang siguro lang may nakapag-isip na kaya nagkaroon ng incident ng ganito. Pero generally, isolated case lang po. Nag-investiga po kami sa interview po kami ng mga witnesses. Actually po, wala po claim dito. Alamin namin po kung ano talaga yung kasi ang nag-complain po yung dito po sa side ng Yol. Ang klaro, wala pa kayong nakuhang statement mula po sa mga inirereklamo? Wala pa po. Gugunita, mga kasama, pasado alas 9 ng Sabado na umaga, nagsagawa ng house-to-house campaign ang kampo ni Tinga at nagdesisyong magtungo sa City Hall para manuyo ng mga botante. Pero hinarang ang mga ito ng tauhan ng Public Order and Safety Office. Dahil dito nagdesisyon na lamang ang grupo na magtungo sa gilid ng City Hall, pero pinigilan pa rin sila ng mga taga-Poso. Yun ho yung Public Order and Safety Office. Dito na nagkainitan ng dalawang panig at nagkasakitan. Nangako naman si Asis na sisikapin nilang hingan ng reaksyon ng panig ni Tinga para sa ikauusad ho ng investigasyon. May mga report tayo ang pag-account sa mga preso may gitna o mahigpit na ipinatutupad ng PNP para hindi magamit sa paggawa ng krimen ngayong eleksyon. Kasama natin sa Balita Live si Rhea Mamogay. Rhea, i-radyo mo. Maliban sa pagpapaigting sa pagsasagawa ng mga police operation ngayong nalalapit na nga ang araw ng halalan, ipinag-utos na rin ng Philippine National Police sa mga police regional commanders ang patuloy na pag-account sa mga preso sa lahat ng provincial jail sa buong bansa. Ayon kay Directorate for Investigation and Detective Management Deputy Director Chief Superintendent Jose George Corpus, posible kasing magamit ang mga bilanggo o mga presong ito para pumatay at lalo't habang papalapit na ang araw ng eleksyon ay mas tumitindi ang labanan ng mga kandidato sa ilang lugar sa bansa. Inamin din ng opisyal na may mga report na pinapalaya sa mga preso para sa pagsagawa ng krimen. Kaya naman isa ito sa tututukan ng hanay ng PNP para walang makalusot ngayong panahon ng eleksyon. Sa kabilaan niya na nakapagtala sila ng 8 insidente ng pagtakas ng bilanggo sa mga lugar ng Sagay City, Western Samar, Buanga del Norte ngayong panahon ng eleksyon. Kasama mo sa Campo Crack para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tata, RMN. Witness Protection Program, pinariripaso na isang senador. Ay balita si Grace Mariano buhat sa Senado. Grace, i-radyo mo. Iginiit ni Senator Gringo Nasa na panahon na para i-review ang mga patakaran ng Witness Protection Program o WPP. Ang pahayag ni Nasa na kasunod ng mga reklamo ni dating Police Officer Cesar Mancao laban sa WPP. Ayon kay Mancao, tumakas siya sa kustodiya ng National Bureau of Investigation upang iligtas ang sarili sa bantang paglikida sa kanya kahit siya'y nasa kustodiya ng WPP. Ang sabi ni Hunasan, dapat mabusising mabuti kung ano ang mekanismo ng nabanggit na programa, kung ito ba'y nakakatulong pa sa mga akusado na nagpasyang maging testigo. Ipinunto kasi ni Hunasan ang dumaraming insidente ng pagbikin sa WPP ng mga state witness dahil sa umunoy kawalan ng proteksyon mula sa gobyerno. Ang masaklap pa niya, may ilang mga testigo ang nanganganib ang seguridad o di naman kaya ay napaslang kahit nasa ilalim ng Witness Protection Program. Kasama mo sa Senado para sa DZXL 558, Grace Mariano, Tatak, RMN. Nagapanggap naman na COMELEC lawyer ipakukulong sa Batangas. Kasama natin sa balita si Jamie Lee De Castro ng RMN Southern Tagalog. Jamie Lee, iradyo mo. Banta ang opisina ng Commission on Elections sa Batangas na ipagkukulong ang nagpapanggap na abogado at nangharas sa mga teachers
sa Santa Rita Elementary School sa proseso ng testing at resealing ng PCOS machines sa Batangas City. Dinihin ni Attorney Gloria Pitalio, Batangas Election Supervisor, na nakaras, natakot at nakaramdam ng pagkapahiya ang mga guro sa inasal ng isang Melanie Mercado na nagpanggap na abogado mula sa Commission on Elections. Nagbigay pa umano ng kaukulang instruction na nagpanggap na abogado sa mga board election inspector at tawagan siya ng mga ito kung magkakaproblema. Ayon kay Attorney Pitalio, base sa kanilang initial investigation kasama ng mga nagpanggap na lawyer, ay isa umanong kaalyado ng kandidato na hindi pinangalanan sa syudad at sumakay pa sa isang Honda City na may plakang 11*D. Hinihinalang peke ang plaka ng nasabing kotse na ayon kay Attorney Pitalio ay ini-issue lamang sa mga matataas na opisyal ng COA, COMELEC at CSC. Tiniyak din ni Attorney Pitalio na mananagot ang nagpanggap na lawyer upang takutin ng mga guro na gagampan para sa halalan sa Lunes. Kasama mo sa Southern Tagalog. Para sa DZXL 558, Melody Castro, Tatak RMN. Naglalakad lang sa 558. Walong armado naman na pinaniwalaan pong bodyguard ng politiko sa Camarines Sur na aresto. May balita si Renan Relioso ng Armin Naga. Renan, iradyo mo. Nahulog sa kamay ng mga autoridad ng Naga City Police Office sa pamumuno ni Police Senior Superintendent Abdul Kadir Gilani, ang City Director ng Naga City Police Office, Police Superintendent Alan Ramos ng City Public Safety Company ng PNP Naga, ang 8 mga armadong kalalakihan nakasakay sa sasakyang panggobyerno na may red plate at pinaghinala ang sasakyan ng Provincial Capital ng Camarines Sur. Kinilala ang mga suspect na narigit na sina Peter Cruzata, Dennis De Leon, Eduardo Magdaraog, Vicente Pabit, Paterio Colata, Elias Clavillas Jr., TJ Rodriguez at George Salcedo. Pinaghinala ang bodyguards ng magamang Mix at El Revillaferte sapagkat mismong mga tarpaulin ng naturang mga kandidato ang nakapaskel pa sa sasakyang may pulang plaka. Pinag-verify pa ng PNP kung talagang plaka mismo o sasakyan ng gobyerno ang naturang ginamit ng mga suspect. Naharap ngayon sa paglabag sa COMELEC gun ban ang naturang mga suspect matapos na makuna ng 5 maikli at isang mahabang mga baril at mga bala ang mga ito. Kasama mo sa DWRX 91.1 RMN Naga, Renan Relioso, Tatak Armen. Naglalakad lang sa 558 DZXL Bulat Palaro. Mga kasama, kasado na po ang bakbakan ng dating pound for pound king Manny Pacquiao at American boxer Brandon Rios sa Nobyembre 24. Yan ang inanuso ng kanyang advisor na si Michael Kongs. Harapin ho ni Pacman si Rios sa welterweight limit na 147 pounds sa loob ng 12 rounds. Ang kay Kongs si Pacquiao 5'4 or 54, 5'2, 38 knockouts. Ang pumili mismo kay Rios may 31-1, 123 knockouts na record para sunod na makalaban. Gaganapin po ang laban sa Cotai Arena sa Venetian Macau Resort Hotel sa Macau, China. At tama din dito ang unang laban ng People's Champ sa labas sa Amerika mula noong 2006. NBA Update. Wagi ang Chicago Bulls kontra sa Miami Heat sa Eastern Conference ang NBA Playoffs sa score na 93-86. Pinaunahan ni Nate Robinson ang panalo ng Bulls na nakapagpasok ho ng 27 points. Sa kasalukuyan ay ginaganap na Western Conference, nagtabla ang Golden State Warriors at San Antonio Spurs sa score na 106 kaya't nag-overtime ito. Ongoing pa ang game. DZXL Showbiz Balita. Hello everybody and everywhere, and it's me Lolly again. I have my Lolly for this noontime. Along this line, hindi daw nagustuhan ng Lola kaloka, Lola at nanay ng singer na si Charisse Pempenko ang kanyang new look. Ayon kay Mami Raquel, yan pa yung ina ni Charisse, malaki ang naimpluwensya ng mga taong nakapaligid sa pagbabagong anyo ng kanyang anak na si Charisse. Ay, nagbago na itsura niya. Dati mukhang batang-bata na mahilig lang sa lollipop, di ba? Tama. Parang naglo-lollipop lang. Ngayon iba na. Para nang para nang hindi mo matansya kung siya ba ay babae pa o lalaki. Mas lalo pang pinag-uusapan na nga ang sexualidad nitong si Charisse.
nang kumalat yung larawan ito na may kayakap, kahawak na babae. Baka friends lang sila, friend. Ganyan mga girls, di ba? Mga best lang, best, no? Pero ayon sa mga kanya kaibigan, may kaibigan niya lang pala talaga yun. At may karelasyon nga daw ang babaeng inuugnay sa kanya. Nakiusap pa nga yung lola ni Charisse sa kanya eh. Sabi ng lola ni Charisse sa kanya, "Aboy, wag kang magpatato, apo. Nung bata ka, apo, halos hindi ka nga namin pinapadapuan ng lamok. Apo, ingatan mo, huwag kang magkaroon ng peklat, apo." Parang naipit sa kabayo yung lola ni Charisse, ano? Yung tunog, yung tinig. Pero ganun ho ang mga, parang worry ng lola ni Charisse sa kanya. Yan ho ang kalungkot na eksena sa kabanata ng buhay ni Charisse ngayon. Si Charisse pala. Oo, na wala nang kanta, di ba? Wala na. Wala nang masyadong wala. Wala na. Tapos na rin. Wala na masabi. Thank you na. Himagas na. It's me, Lollipop, Lollipop. Thanks, Lollipop. At pangimagas beauty natin si PB. PB, what's up? Magandang tanghali mga kasama. Para naman sa panghimagas. Kasama talaga. Nagbanta ang National Capital Region Police Office. Ay. Ano ba yan? Take two. Gusto mo kaming agawan ng news item, ha? Hindi, nagpapatawa lang siya. Napatawa lang. Tinutokso mo kami, ha? Hindi nagpatalo ang isang lola sa Florida pagdating sa paglalaro ng bowling. Totoo pala yun. Na ano? Babasahin niya. Hindi kasi nagbabasa Sa ngayon, nakatagtang pumunta sa Nevada ang 94 years old na si Lola Mini. Lola rin? Lola Mini. Para sa United States Bowling Congress Women's Championships Tournament na gaganapin sa May 21. Ito ang pang-67 na tuloy-tuloy ng pagsasali ni Lola Mini sa naturang tournament. Di ba ang bigat ng bowling? Buti kaya ni Lola to. Pag sabi nga ni Kuya Alex kanina naglaro siya kagabi ng bowling, sumakit daw yung katawan niya. Laro si Alex ng bowling. Pa-bowling-bowling na lang siya. Tuloy mo lang yan hanggang pagtanda mo, Alex. Spinal cord mo. Pagmamalaki pa ni Lola, kayang-kaya niyang itira ang bola ng bowling ng walang kahirap-hirap. Pero matapos ito ay kailangang sabihin sa kanya kung aling pins pa ang naiwan para mapatumba niya ang mga ito. Malabo na kasi ang mga mata ni Lola kaya hindi na niya ito nakikita. Pero hindi ito naging hadlang sa kanya para sumali sa palaro. Hindi daw mahalaga, hindi niya makita basta't makapa niya lang yung bola. Ayos na. Kaya pa ni Lola maglimbora. Gusto niya, mahilig sa bola si Lola. Bowling. Malabo ang mata pero malakas pa rin ang... Ay talaga. At yan po ang balitang panghimagas. Candice XL Won Chongsin, Washer Phoebe, Tatak Armen. Apo, mali yung script mo. Ay, yun lang ba talaga yun? Mali. Ay. Yun na talaga yan, ha? Wala nang bawi. Okay, thanks. What's up, baby? Naglalagablab na mga balita. Paano mga kasama, dire-diretso ho man naglalagablab na balitang Tatak RMN ay yun napakinggan ngayong tanghali na Martes. Akin yun. Linya mo na pala yun. Sa'yo na lang yung tanghali. Tanghali ho ngayon ng... anong araw na ngayon, apo? Sinabi ko na, Lo. Sinabi ko na. Martes. 7 ho ng Mayo. 2009. Pakipasa na ako kay Weng yung mic. 2013. Opo. Kasama niyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. Lo, kayo mute kay Weng na. Lokal. Lokal kay Weng. Apo. Lokal. Rambo, sa lokal mo. Oy, Lo, tama na. Tama na, bantay OFW na tayo. Wala ka namang pakialam dito. Alis ko na. Bastos mo po. Alis ka na talaga. Alis na. Yan na. 48 na eh. Rest in peace ka na. Rest in peace.
From the city of San Bohol, this is Primer Manlo, Weng de la Peña. At kami po mga kasama ay Tatak Arremen. Sumainyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo.